Mahirap talaga aminin ang mga tunay na nararamdaman natin. Pero kapag dumating ka sa pagkakataong wala nang makakapigil pa sa mga nararamdaman mo, kahit di ka man umamin, puso mo na ang magsasabi ng tunay na nararamdaman mo sa isang taong puso din ang nakikinig sa wagas at tunay na pagmamahal na sadyang nakatadhana para sa'yo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Gutom na ako. Kaya ito, nung malapit na kami sa bahay, aba, si Rafael ayun. Nakadungo sa bintana. Ngiting-ngiti eh. Nakakasabik tuloy makausap yung kaluluwang yun. Namiss ko talaga siya. Bakit ba kasi di siya makalabas ng bahay namin? Kaya ito, pagpasok ko sa bahay, ang dami na niya kaagad tanong sa akin. Kaya lang, di ako makapagsalita. Kasi naman, nasa tabi ko din si James. Baka mapagkamala na naman akong baliw. Nawa, maliligo ako. Pahiram ako ng damit ha. Sige lang. Maligo ka na. Wika ko naman para makapag-usap na din kami ni Rafael. Kaya ito, pinahiram ko na muna si James ng isusuot niya. At nang magsimula na siyang maligo, eto, nag-uusap na kami ni Rafael sa mga sandaling to. Noah, ano nangyari? May nalaman ka ba tungkol sa akin? Rafael, meron naman, kaya lang hindi pa ganun kadami at medyo malungkot ang nalaman ko. Ano ba yun, Noah? Sabihin mo na. Rafael, sabi nung nakausap ko, yung salamin daw, binenta sa kanya ng isang lalaki para daw sa pambahid sa ospital ng anak niyang na aksidente. Ikaw siguro yung tinutukoy na nasa ospital. Noah, nalaman mo ba kung saan? Gusto ko na makabalik. Baka may mga naghihintay na sa akin. Rafael, sorry. Hindi ko nalaman eh. Yun lang din kasi ang natuklasan ko. Okay lang, Noah. Ang mahalaga, may nalaman tayo. Tsaka, huwag ka na malungkot. Ako nga, di ako nalulungkot eh. Tsaka alam kong makakabalik din ako sa katawan ko. At kapag nangyari na yon, mayayakap na talaga kita ng mahigpit. Yakap lang ba, Rafael? Hello? Ano pa bang gusto mo, Noah? Bukod sa yakap. Wala naman, Rafael. Okay na yun. Noah, ano nga kasi ang gusto mo pa? Ayaw pang sabihin eh. Nahihiya ka pa ba? Dali na, kasi alam mo, kahit anong hilingin mo eh, ibibigay ko sa'yo kapag nakabalik na ako sa katawan ko. Kahit ano, Noah. Rafael, okay na sa akin na matulungan kang makabalik sa katawan mo. Yun lang, masaya na ako. Wala na akong mahihiling pa. At eto, ngumiti lang si Rafael. Pero sana, kahit nakabalik na siya, gusto ko sanang makasama pa siya palagi. Para kasing nasanay na ako na
kasama siya palagi. Ang hirap ng ganito. Kapag nasanay ka na lagi siyang andyan. Parang ang sakit isipin na kapag nakabalik na siya sa katawan niya, baka di na niya ako maalala. Ayokong umasa. Nakakatakot masaktan eh. Kaya dapat hanggang ganito lang. Yung masaya lang kami. Yung tutulungan ko lang siya. Sapat na yun. Ang mahalaga, matulungan ko siya. Nawa, may kausap ka ba? Naririnig ko kasi na nagsasalita ka. Wika ni James na eto. Kakatapos lang maligo. Wala naman James. Baka imahinasyon mo lang yun. Teka nga't makaligo na din. Ang lagkit ko na eh. Kaya ito, nagtungo na ako sa banyo. Nagubad na ako at naghubo. Kaya lang nagulat ako nang biglang sumulpot si Rafael sa loob ng banyo. Tumagos ba naman bigla sa pintuan? Rafael, ano ba? Bakit ba andito ka? Wala lang. Gusto lang itong masilip na uwa. Ito ba? Ang laki nga talaga. Nakakatakot. Rafael, doon ka nga sa labas. Ay naku. Wika ko teto. Lumabas na siya sa banyo habang tumatawa. Kaya naman, naligo na ako kaagad. Ang lagkit ko na kasi talaga. At nang matapos makaligo, diretso lang ako sa silid ko. Pagpasok ko, nakita ko nakahiga si James sa kama ko. Nakapikit siya, tila ba natutulog. Kaya lang si Rafael, eto. Ang ingay sa kwarto. Buti na lang talaga. At ako lang ang nakakarinig sa kanya. Nawa, itong si James, sayang no? Guwapo pa naman sana, kaya lang, tatay mo ang gusto niya. Grabe talaga kaninang umaga no, bumili ka ng pandesal. Paglabas mo pa lang sa pinto, ay nako, kumain na kaagad siya ng ipinagbabawal. At saka Noah, kung makikita mo lang yung naganap, grabe. Gusto ko na lang takpan ng mga mata ko. Natatawa na lang talaga ako kay Rafael habang nagkukwento. At kung totoo man yun, okay lang. Kaya siguro minsan, laging nagtatanong si tatay kapag medyo natatagalan bago bumisita si James dito. At madalas kapag andito si James, mas parang anak pa ni tatay ang best friend ko. Kasi siya ang katabi sa hapagkainan. Tapos inaasikaso din niya. Wala namang ibig sabihin sa akin yung mga ganun. Kaya lang, dahil sa sinasabi ni Rafael, ngayon ko lang napagtanto na parang baby boy ni tatay ang best friend ko. Hala, bahala nga sila. Basta ako, gagawin kong nararapat kong gawin. Kailangan kong matulungan si Rafael pero paano na kapag nakabalik na siya? Maalala pa kaya niya ako? Kasi kapag di na niya ako maalala, ang lungkot siguro nun, iniisip ko pa lang parang ang sakit-sakit na. Nawa, okay ka lang ba? Parang ang lalim na iniisip mo. Oo naman, okay lang ako. Pero Rafael, yung salamin, bakit ganito? Bakit napakadaming lamat? Padami ng padami. Ano bang nangyayari sa salamin na to? Hindi ko din alam, Noah. Natatakot nga ako kasi di ko din maunawaan kung bakit sa paglipas ng mga sandali, lalong dumadami ang lamat ng salamin. Rafael, huwag kang matakot. Nandito lang ako.
Sasamahan kita palagi at gagawin ko ang lahat para makabalik ka na sa katawan mo. Salamat, Noah. Tara sa sala, manood tayo ng TV. Tsaka alam mo, na-miss kita, Noah. Ang tagal mo kasing nawala. Rafael, okay ka lang? Kalahating araw lang ako nawala, ha? Pero ikaw din, na-miss ko. Napangiti na lang talaga ako pagkatapos kong sabihin yun. Kung mayayakap ko lang talaga si Rafael gagawin ko. Kaya lang, hindi Pero, sana mahanap ko na kung saan ko siya matatagpuan. At kapag nakita ko na, bahala ng tadhana sa kapalaran naming dalawa.